Sa baryo ng San Isidro, sa dulo ng masukal na gubat, may isang matandang babae na kinatatakutan ng lahat. Si Lola Sela. Tahimik ang kanyang pamumuhay, ngunit usap-usapan na siya'y isang mambabarang. Hindi nila siya kinakausap at iilan lamang ang naglalakas loob na lumapit sa kanyang kubo. Ngunit ang takot ay nagsimula nang maging sunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. Isang gabing binabayo ng bagyo, pauwi mula sa palayan si Andoy, ang masipag at mabait na magsasaka. Sa pagmamadali niyang makauwi, aksidenteng nasagi niya ang alagang manok ni Lola Sela. Ang manok ay tumilapon, bumagsak at hindi na nakatayo. Agad na humingi ng tawad si Andoy, ngunit ang sagot ng matanda. Isang malamig na tingin at ang mga mata nito sa ilalim ng kidlat ay tila bumabaon sa kanyang kaluluwa. Kinabukasan, biglang nagkasakit si Andoy. Nagsimula ito sa simpleng lagnat, ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagkaroon siya ng mga sugat sa katawan, parang kinakain mula sa loob. Tumawag ng albularyo ang kanyang asawa, si Nida, ngunit kahit anong lunas ang subukan, lalong lumala ang kalagayan ni Andoy. Sa takot at labis na pagkabahala, nagtanong si Nida sa kanilang mga kapitbahay. Isa sa mga matandang taga roon ang nagmungkahi. Puntahan mo si Lola Sela. Siya lang ang makakapag-alis ng sumpa. Humingi ka ng tawad. Bagamat natatakot, nagdesisyon si Nida na sundin ang payo. Dala ang tapang at pag-asa. Pumunta si Nida sa kubo ni Lola Sela. Balot ng mga talahib at anting-anting ang paligid, tila may sarili itong buhay. Nang bumukas ang pinto, bumungad ang malamig na boses ng matanda. Anong kailangan mo? Patawarin niyo po ang aking asawa, umiiyak na sagot ni Nida. Hindi niya sinasadya ang nangyari sa inyong manok. Tahimik na tumitig si Lola Sela bago ito bumuntong hininga at nagsalita. Ang sumpa ay hindi basta nawawala. Pero may paraan kung handa kang magbayad. Anong kapalit? Tanong ni Nida, nanginginig. Magdala ka ng itim na kandila, dugo ng tandang at hibla ng buhok ng iyong asawa. Bumalik ka rito bukas sa hating gabi. Sa susunod na gabi, bumalik si Nida dala ang mga hinihingi. Sa gitna ng dilim, sinimulan ni Lola Sela ang ritual. Habang nasusunog ang itim na kandila, bumalot ang usok sa paligid. Ang mga anino sa dingding ay tila sumasayaw at ang bulong